kung paano chine-chase ng Egyptian yung mga mga Israelites. Satan also chasing us, all Christian. Palagi. Kasi gusto niya tayong i-enslave and back into bondage to sin. So, yun yung trabaho ng kaaway, na i-slave niya yung mga tao sa pagkakasala. So, yun yung kaya laging pinapaalala sa atin ng Bible, no, mag-stand firm, mag-pray, mag-meditate, 'di ba? Isuot yung full armor of God para makapanagumpay tayo dito sa mga gagawin ng kaaway na to. Kasi hindi talaga siya titigil, lalo na etong time na to, talagang nalalapit na. So, hindi siya titigil na may gagawin at may gagawin siya sa bawat isa, lalo na sa mananampalataya. Yes, Lord. And sabi nga dito sa 21, Then Moses stretched out his hand over the sea, and all the night the Lord drove the sea back with a strong east wind and turned it into dry land. The water were divided, and the Israelites went through the sea on dry ground, with a wall of water on their right, on their left. So, yung palang na na yun, grabe, no? Lalakad ka dun sa tuyong lupa. Protektado ka ng angel of the Lord. Hallelujah. May liwanag ka dun sa mga Egyptian, wala. Na ang Lord lang ang makakapagbigay ng liwanag sa buhay ng isang mananampalataya. Siya ang nagbibigay ng kaliwanagan at direksyon sa buhay mo. Yung tinatahak mo na yon, yung tinatahak natin dito sa mundong ito, even though rough road yan, even though broken road yan, pero ang Lord lagi nakatanglaw sa lahat ng nananampalataya sa Kanya, sa lahat ng sumusunod sa Kanya. Amen. And once you fall, agad-agad kanyang itatayo. Yun yung niya. Kasi biruin mo naman yung grabe yung niya dito, pag-iingat, yung protection upang mahayag ang kanyang kapangyarihan laban sa mga Egyptian na to na hindi kumikilala sa kanya. Upang mahayag ang kanyang kapangyarihan, hindi lamang sa panahon nila, kundi hanggang sa panahon natin ngayon, hanggang sa lahat ng generation, kung bakit ito nasulat at kung bakit nangyari ang mga bagay na ito, upang patunayan ng Panginoon sino ba yung Panginoon natin talaga. Ano ba yung kaya niya gawin. Di po ba? Iisang Diyos na kumikilos sa buhay natin. Hindi ang Diyos na gawa ng kamay ng tao, hindi ang Diyos na ginawa mo lang, kahit kawangis ko pa yan. Diba? Sabi nga, ang mga Diyos-Diyosan lang naman, yung mga Buddha, mga ganon. Diba? Kahit nasabihin mong kawangis pa yan, kasi wala naman talagang nakakita sa Lord So, sino ba yung ginaya mo? Di yung artista na nag-portray as Jesus. Hindi ko lang po alam kasi sa dami na nag-portray ng Jesus Christ dun sa merong isang nagsalita. Hindi ako si Jesus Christ. Ako lang yung nag-portray. Ako lang yung actor dyan. Kaya, kasi pag may nakakakita sa kanya, parang gusto na siyang sambahin, halikan, ganun. Kaya sinabi niya po yun. So, aside from, si Jem Cabishel pa yun, aside from him, so mayroong nagsalita. And yun nga yung ng tao na gustong ipakilala ng Panginoon na hindi siya gano'n, hindi siya yun. Hindi ako yung ginawa mo lang, ako yung gumawa sa'yo. At ito yung kaya kong gawin. Yun ang gustong mahayag ng Panginoon, lalo na doon sa mga taong ayaw kumilala sa Kanya. Kaya nga maraming archaeologists, maraming historian na naghahanap ng ebidensya. Bakit yung Bible ba hindi ebidensya yon? Nagda-doubt ka pa ba sa salita ng Panginoon? Hindi lahat inilagay ng Panginoon yung ebidensya na yon upang ang tao ay maniwala sa sinasabi niya. Maniwala ka sa Bible, sa salita ko palang maniwala ka na. Hindi lahat makukuha sa ebidensya, kaya hindi niya iniwan lahat ng ebidensya. Nagtira siya, pero hindi lahat niya inilagay doon. Kasi gusto ng Panginoon
paniwalaan ng tao Lang, oo. yung sinasabi niya mismo sa kanyang banal na salita. Lord, Lord. And dito sinabi niya rito, Buti itong then the Lord said to Moses, stretch out your hand over the sea so that the waters may flow back over the Egyptian and their chariots and horsemen. Moses stretched out his hand over the sea, and at the daybreak the sea went back to the place. The Egyptians were fleeing toward it, and the Lord swept them into the sea. The water flowed back and covered the chariots and horsemen. The entire army of Pharaoh had followed the Israelites into the sea. So lahat ng yun na ano sila na swept dun sa ano na yun. Mantakin nyo naman talaga. At ano 'di ba ang bilis nila, samantalang ang mga Israelita naglalakad lang. Sila naka-chariots sila. 'Di ba ang bibilis nila? Pero ang Panginoon din ang gumawa ng delayed. Ay, nako. 'Di ba po? Pansinin natin 'yon. So, kaya kung may mga delayed man sa buhay natin, hayaan na lang natin yung wag nating tingnan yung negative side ng mga delaying na 'yon kasi isipin na lang natin na merong purpose 'yon, and hindi lang tayo yung nangangailangan ng araw na 'yon, hindi lang sa atin 'yon. Maaari may taong higit nangangailangan na kailangan niyang i-delay yung mga bagay na 'yon. So, instead, pray for it, 'di ba po? Instead na magmukmo ka diyan, magmaktol ka diyan, i-pray mo 'yan kasi may ginagawa pa ang Lord, 'di ba? Ito, ang cause naman ito kung ba't dinilayed niya ito, para makaabante yung mga Israelita. So, ang ginawa niya naman delay dito is yung sa kaaway. Dinilayed niya yung ng kaaway para proteksyonan ang mga Israelita. Kasi nga, tingnan po natin yung senaryo, di ba? Yung chariots or the horsemen versus yung naglalakad ka lang. Grabe, di po ba? Sige nga, ano sa palagay niya, di ba? Kung walang noon, talagang talo na yung Israelita. Talo sila kasi naglalakad nga lang po sila. Pero hindi kasi ang Panginoon nga ang gumawa ng paraan. Ang Panginoon, ang kapangyarihan ng Panginoon ang inihayag niya rito. Ipinakita niya kung gaano siya makapangyarihan sa mga taong ito na hindi naniniwala sa kanya. And all those people na hindi kumikilala up to this moment, up to this time na hindi kumikilala pa rin sa kanya, yung mga pangyayari sa kapaligiran, sa mundong ito na patuloy na nangyayari upang ipakilala pa rin ang Panginoon yung kanyang kapangyarihan. Sabihin na natin sa pamamagitan ng Israel. Ang Israel itinara talaga ng Panginoon yan dahil sa kanyang covenant. At dahil sa kanyang covenant, mapapatunayan na mula noon hanggang ngayon nandiyan ang Israel. Yes. Ano ang ibig mo sabihin kung hindi ka maniniwala na ang Diyos ang may gawa niyan? Napakaliit ng bansang Israel. Oo, liit lang, di ba? Nag-scattered pa yan a long time ago. Pero naipon yan. And tingnan natin ngayon kung gaano katindi yung Israel. Nung naging sila, tumaas yung economy nila at kaya nilang supplyan ang iba't ibang bansa. Doon sa pa lang yun, sa agriculture pa lang nila. Grabe, di ba? At lalo na yung nila, yung weapon nila ngayon, nakikipagsabayan sila doon sa malalaking bansa. Di po ba? So sa pamamagitan yes po. Sa pamamagitan pa lang nun makikita ng tao na itong bansang ito na naging covenant ng Lord na hanggang ngayon, bansa pa rin niya na nandun pa rin siya. Doon pa lang sa pamamagitan ng bansang Israel, tingnan na lang nila yung bansang Israel yung mga taong ito na ayaw maniwala sa Diyos. Tingnan mo na lang yan from the very beginning of this book, from the Old Testament, diba, na makikita natin yung ng Panginoon, yung covenant ng Panginoon, yung ginawa niya sa mga Israelites, hanggang sa maging hanggang sa maging bayan niya na to. Talagang niya talaga na kumbaga yung plano niya andun talaga naka-align doon sa mga ginawa niya. At hindi natin basta-basta mababasa yon sa basta lang. Pero inalaw ng Lord na ito man ay makita rin sa history. Kasi ibig sabihin,
nandun na naka-ano din, naka-align din doon. Lalo na yung mga kings, 'di ba? Nandun yung mga ginawa nila nasa history yan. And yung mga ginawa din ng mga Egypt na mga hanggang ngayon nasa Egypt yun yung mga ano nila mga Diyos-Diyosa nila, yung Phoenix, yung mga iba doon na kaya nga yun dati yung gusto kong marating yung Egypt kasi gusto kong makita yung mga yun ng personal. Hindi ko alam Diyos-Diyosan pala sila. So yun 'di ba yung merong mga ganun yung maraming kamay, 'di ba? So sa kanila yun. At dito sabi nga dito, went through the sea dry ground. The Lord saved Israel from the hands of the Egyptian, and Israel saw the Egyptian laying dead on the shore. And when the Israel saw the great power the Lord displayed against the Egyptian, the people feared the Lord and put their trust in Him and Moses, His servant. So yun nasaksihan nila. Minsan ganun yung ano talaga in reality ng tao ay kung kailangan nilang ma-experience yung miracle para lang sila maniwala. Pero yun nga, sa panahon natin ngayon, hindi lahat ng supernatural, ng miracle ay galing sa Lord. Kasi ginagawa din ni Satan yan to deceive people para mapunta sa kanya. Kasi yun yung ano ng mga tao Pag merong kakaiba, pupunta siya doon. Maniniwala sila doon. Pero sinasabi sa atin, binalaan na tayo ng Panginoong Hesus sa New Testament nang sinabi niya yun na mag-ingat kayo. Yun ang sinasabi niya. Diba po? Na talagang darating yung mga bagay na yun. Kaya talagang napakahalaga po talaga na i-meditate yung salita ng Panginoon upang matutunan natin o ibigay sa atin ng Lord yung wisdom, the true wisdom, the divine wisdom kung paano natin ma-identify ito ba galing sa kaaway o ito ba galing sa Lord. Diba po? So, kasi ginagamit nga ni Satan ang Word of God. Kaya napakahalaga po talaga yan para sa ating lahat na mananampalataya upang hindi tayo malinlang ng kaaway. And the Lord Himself goes for us. He wants us to trust in Him. Wala nang iba. Kahit nagaano pa kalaki yung ating kaya nga, Lord, bahala ka na po dito. Alam ko naman may gagawin ka dito. Alam ko namang may pangako ka dito. So, kung ano man yung ating kalalagayan, di po ba? And sana wish ko lang, 'di ba, na ang mga pastors, mga congregation, maisip yung ginawa ni Jehoshaphat dati na kung paano siya nanalangin, 'di ba? Para yung display ng kanyang faith na yung ginawa niyang pag-rely sa Lord nung panahon nila. 'Di ba? Kasi sa panahon natin ngayon na nangyayari sa ating bansa, mahirap po magkaroon tayo ng trouble ngayon or magkaroon ng digmaan kasi hindi naman po ganun kataas yung ating economy para mangyari yun. And lahat yan, kapag nagkaroon tayo ng kaguluhan dito sa ating bansa, lahat yan titigil. Ang trabaho tigil. 'Di ba po? Lahat yan. So, wala tayong source, wala tayong Kaya gano'n na lang ang panalangin natin na talagang ang lahat ay manalangin para sa huwag mangyari yung mga bagay na yun. Yun, magsama-samang manalangin talaga. And, diba? Ito lang talaga pinaka-the best. Opo, kasi yun yung andyan naman ang Lord lagi, pero gusto niya, manalangin tayo sa Kanya. Gusto niya na lumapit tayo sa Kanya. Yun pa rin ang gusto ng Lord. So, yan purihin po ang Panginoon sa kanyang mga salita sa pamamagitan ng Exodus chapter 14 na kung saan ay nahayag ang kapangyarihan ng Panginoon hindi lamang sa panahon noon kundi hanggang sa mga panahon na ito. Hallelujah. Maraming salamat. Praise the Lord.